dahil naging bida sa pelikula si Pangulong Duterte dyan sa Senado sa pelikulang Nilamon Silang Lahat or pelikulang Hihilain Kita sa Impyerno. Magandang title yun. Anong gusto nyo? Hihilain Kita sa Impyerno o Nilamon Silang Lahat? I think Hihilain Sila sa Impyerno is the best. So anyway, breaking news. Dahil nga nilamon sila ng Pangulong Duterte at nakita ninyo lahat kung paano kawiti ang ating Pangulo sa kabila ng gusto nilang, ang gusto naman mag-gang up kay Pangulo, si Virus, na kung saan misplice nila, pinutol nila yung mga statement ni Pangulong Duterte sa kanilang mga vlogs o sa kanilang mga platforms o sa media. Yung iba, nireport ng tama, yung kay Virus, nag-post siya sa kanyang Facebook tungkol dun sa sinasabi ni Pangulong Duterte na pupunta tayo sa impyerno, tapos sabi ni Virus na walang jurisdiction, wala daw jurisdiction doon ng Senado, ang hearing o yung pag-imbestiga sa impyerno, mga ganun-ganun. Niliteral ng mga bugo. Okay? Doon sa ni Antivirus, hindi niya sinama ang sinabi ni Pangulong Duterte na hihilain kita sa impyerno. Okay? I would like to acknowledge my beautiful friends right here. Remy, I miss you. Hindi mo ako tinatawagan. Hindi mo na ako love. Si Bel, kausap ko every hour. Ayan, inggit ka tuloy. Anyway, just kidding. Anyway, mga balangga. Glenn Osal, thank you. Bruce, thank you. I miss my late friend Bruce Rivera, isa ring fighter. Anyway, mga kababayan. Okay. Ngayon, dahil sa ipanakita ni Pangulong Duterte ang angking galing, talagang siya ang tunay na rockstar. Siya ang tunay na presidenteng may puso. Sa kabila ng pagtitwist nila na yung mga sinabi ni Pangulong Duterte against humanity, eklabush, yun naman talaga lagi yung kanilang gustong sabihin. Ngayon, hindi pa pala final. 'Di ba kating-kate ang mga jutang Genemes, ang mga buwaka ng inang mga losers, ang mga adictos, benedictos, mga bigatot, lahat na ilagay dyan sa hot seat nila o sa committee, sa Huwad Committee in aid of prosecution, in aid of kasinungalingan. Gusto nilang ilagay si Pangulong Duterte dyan. Nakita nila yung performance ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga, nilamon silang lahat, bibit-bitin sila papuntang impyerno at yung mga eksena, okay? Mamaya ka na palangga, alam ko, hindi naman emergency yan. So yung mga eksena ganyan, ang sabi ni Abante, tila umaatras na sila. That pala yung title natin eh. Benny Abante, umatras. Diba? Atras Abante. Kasi dun sa kanilang press conference, kasi umikot ang kanilang tumbong, sinabi doon ni Abante na mukhang hindi na daw nila ipapatawag ang Pangulong Duterte kasi enough na daw yung mga, yes, bigatot, the word of the day, bigatot, enough na daw yung mga statement ni Pangulong Duterte doon sa Senate. So anong ibig sabihin nun? Mga talawan, mga bigatot, mga duwag, mga puti ang itlog or kasing laki ng mais ang kanilang mga itlog. So ngayon, dahil nakita na nung balik yung pagpapalakpak, makita nyo sa gallery, di ba? Mga tao, makita mo sa social media, of course, except the Pulawan na mga trolls na funded ni Tambaluslos at ng buwaka ng inang Lisa Tanas na yan, Bangag, ayan, tatlong magkapatid at lahat ng mga nakapaligid sa kanila. And now, dahil nakita nila mga palangga, may nag-message, actually hindi message, tawag yun. Tinawagan ako ng ating hindi pa nagmimintis na source. At actually, I spread already the information through signal number 1. Okay. So, dinisseminate ko na yung information, yung post na lang. Ngayon, na magbabayad, okay? Magbabayad ng mga tao, ang Tambaluslos gagamitin ang pera ninyo, ang pera ng bayan para mag-gather ng tao kasama ang mga makaliwang grupo, yung mga grupo ni Ontiveros,
bayan-bayan muna, kung ano-ano pang mga makakaliwang grupo at mga kababayan, sila ay magpopondo gamit ang pera ninyo. Kaya dapat unahan nyo na ito mga palangga. Okay? Kailangang unahan nyo na ito dahil, okay, ang exact message sa akin, Marlica, may marching order, okay, si Tambaluslos to mobilize and fund people to rally against PRRD na mag-create, ang aim nila to create the impression na maraming naggalit kay Pangulong Duterte sa statement niya doon sa Senate. Kaya sabi nga ng ating palangga, you have to act now. Kailangan yung kumilos. Kung kaya ni Tambaluslos mag-non-stop ng ayuda para mang-ikampanya niya yung sarili niya for 2028, okay? Para sa pagka-presidente, kaya nilang ubusin ang pera ninyo para ipangbayad sa mga rallyista, sa mga kaliwang grupo, sa mga NPA, para magpakita ng impression, not only sa Pilipinas, sa buong mundo, mga kababayan, na ang mga tao galit kay Duterte. Kasi sinasabi ni Duterte na may death squad siya, may ganito, may ganyan siya. Di ba? Yan dapat ang inyong inuuna. Mga palangga, yan ang inuuna ninyo. Kayo sa mga Duterte supporters at yung lagi dyan, kayo Kalamawi na nasa EDSA Friday Group, you have to act now. Dahil uunahan nyo, kasi kung hindi kayo mag-a-act now, uunahan kayo ni Tambaluslos at ng mga bangag. Kung kayang magbayad ng 20,000 sa mga sipunin, gusgusin, dugyot na mga trolls, ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag Jr., para mag-click ng like ng mga emoji at magsabi na sila ay ganito, ganyan, pupurihin sila. Imagine nyo, pinakamababang binabayad ng mga putang inang yan, 20,000 pesos a month. Okay? Para lang mag-like, share, mag-vlog ng kakaputahan laban sa akin, sa inyo, at sa mga taong umaayon sa katotohanan at ang mga nag-expose ng kaputahan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. Ilang pera nyo yan, mga kababayan. Pera nyo yan. So ngayon, abangan ninyo. Ayaw nyo talaga, di ba? Hindi magpaka-expect nyo na ang mamumuno sa inyo sa mga susunod, ngayon, bangag, kung ayaw nyo tapusin yan, bangag ngayon, bangag pa rin sa susunod na panahon. Kailangan nyong gumising. Pera nyo ito. They will gather people. Mass gathering laban kay Pangulong Duterte. Pero kung titignan ninyo ang mainstream media, okay? Ang social media, 'di ba? Lahat, majority ng mga tao natuwa kay Pangulong Duterte. Na-imagine mo ang Pangulong Duterte, sabi ko, witty, that at his age, 'di ba? Pati edad niya nilolo. 73 lang ako, 'di ba? All right. So 73 lang daw siya, pero 79 na siya. Ang galing ni Pangulong Duterte magpaglaruan yung mga words niya, dun sila natataranta. Kaya ayaw na nila ipatawag sa Congress. Yun ang sabi ni Abante. Umaatras na sila. Kasi ulitin ko, ganito yan mga kababayan. Pag sinabi ko sa inyo, alam nyo, gumurgur ako ng 100 tao eh. Okay? Gumurgur ako. Ito kasi yung ginagawa na sinabi ni Pangulong Duterte na mayroon siyang Davao Death Squad. Sinabi niya na may pitong Davao non-police, hindi police, na miyembro ng Davao Death Squad. Diba, nung tinanong siya, sabi ni Risa, nasa ano mga pangalan? Sabi ni Pangulong Duterte, patay naman yun, ma'am. Kahit sabi ni Duterte, pumatay siya ng 7, 8, 10, 100, 1,000,000. Tapos, aagamitin nyo yan against kay Duterte, patutunayan nyo sa korte. Diba? Hahalukayan nyo yan. Maghahanap kayo ng ebidensya. Sino yung 7 ginorgor niya? Sino yung 50 na yan? Sino yung kahit ako sabihin ko sa inyo. Diba? Actually, gumorgor. Sa totoo lang, gumorgor na rin ako eh. Yeah, gumorgor na ako. Hindi lang ako nahuli.